Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tunay nga na patuloy tayong papasalamat sa gabi nito na patuloy na makakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Pero bago yan, let's bless the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. We will bless your name. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. You are forever in our lives, O God. Ang mga nangyari sa buhay namin, Panginoon. Patuloy ka ng papatuloy. Oh,
Magandang gabi po sa ating lahat at salamat po sa ating praise and worship team na pinaunahan tayo sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay. At sa ating pong pag-uumpisa, inihiling ko po ng lahat ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba, niluluwalhati sa Espiritu at katotohanan. Ama, sa pagkakataong ito, patuloy namin dinadalangin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Patuloy kang kumilos sa bawat puso ng bawat isa. Hayaan mo po, Panginoon, na maunawaan po namin ganap ang iyo pong pinapasabi sa gabi pong ito. At patuloy kang maghari sa aming puso. At patuloy ngayon open yung aming mga spiritual senses na kami, Panginoon, ay malaya na makapagpuri sa iyo sa pamamagitan ng aming pong pakikinig. At hayaan mo, Panginoon, alisin mo lahat ng distraction sa aming pong paligid at nawa po maituon po namin ang aming mga sarili sa pakikinig ng iyong magandang balita. Maraming salamat po. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po ako'y bumabati ng isang magandang gabi. At sa gabi pong ito, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Ganun pa rin po tayo sa pagpapatuloy po na ating tema, the questions to answer, and how to be a new normal Christians. At isa na naman pong katanungan yung ating sasagutin bilang mga Kristiyano, mga anak ng Panginoon. At ito po ay ating pong sagutin po mamaya, no? Sabi po dito sa katanungan ito, what is my response to God's blessings? Amen? Marahil po sa atin, may mga naiisip na po kung ano po yung kanyang mga i-response sa mga blessing na ibinibigay ng ating Panginoon. Dadalhin po tayo sa kanyang salita sa aklat po ng Mateo 25, verse 14 up to verse 30. Basahin po natin ang kanyang salita. Ang sabi po dito, this is the parable of the three servants. Ang sabi po ng verse 14, again, the kingdom of heaven can be illustrated by story of a man going on a long trip. He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last, dividing it in proportion to their abilities. He then left on his trip. The servant who received the 5 bags of silver began to invest the money and earned 5 more. Verse 17, the servant with 2 bags of silver also went to work and earned 2 more. But the servant who received the 1 bag of silver dug a hole in the ground and hid the master's money. Verse 19, after a long time, their master returned from this trip and called them to give an account of how they had used his money. The servant to whom he had entrusted the 5 bags of silver came forward with 5 more and said, Master, you gave me 5 bags of silver to invest, and I have earned 5 more. Verse 21, the master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount. So now, I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. In verse 22, the servant who had received the 2 bags of silver came forward and said, Master, you gave me 2 bags of silver to invest, and I have earned 2 more. The master said, Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount. So now, I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. In verse 24, then the servant with the 1 bag of silver came and said, Master, I knew you were a harsh man, harvesting crops you didn't plant, and gathering crops you didn't cultivate. I was afraid I would lose your money, so I hid it in the earth. Look, here is your money back. But the master replied, You wicked and lazy servant! If you knew I harvested crop
I didn't plant, and gathered crops I didn't cultivate? Why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it. Verse 28, then he ordered, take the money from the servant and give it to the one with the 10 bags of silver. To those who use well, what they are given, even more, will be given, and they will have an abundance. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away. Now throw this useless servant into outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Pinagpala po ng Diyos sa kanyang salita sa mga oras na ito. Amen. Alam niyo po mga kapatid, sa ating buhay po, lalo na po sa bilang buhay nating mga Kristiyano, in our Christian life, we have an option, no? We have an option of being good stewards with the blessings God has given us, no? Or using His gifts with only our own. Kumbaga, nasa sa atin ko paano natin gagamitin yung regalo o yung gifts na yan. Kumbaga po, we are free to choose either response. Kung ano po yung pwede nating i-response. But, we must be aware that each choices na ating pong gagawin has its own sets of consequences. Para sa buhay po natin, may mga bagay na talaga pong meron tayong choice gawin. Di po ba? Kasi sa buhay po natin, something are optional, but sometimes, no, are not. So, sabi nga po, ito po ang ating binasa, it is a reminders regarding God's blessings. No? Kumbaga kung ating pong titignan, ang God's blessing po ay numerous and varied. Kapag sinabing numerous, napakarami pong blessing o iba-ibang klase po ng blessing na ibinigay po sa atin ng Panginoon. They come in abundance, may mga different shapes, size, times, may mga iba-iba pong mga stages, yung mga blessing na dumarating po sa ating buhay. Second, yung God's blessing, yun po daw po ay isang beyond what we deserve. Na po, kumbaga po, every time na nagpo-pour ng blessing ang ating Panginoon, we receive the good gifts. Sabi nga po, di ba? Every good gifts comes from the Lord. Diba? Sabi ng James, He want us to have. Kumbaga, gusto niya na nandoon po sa atin. No? Kumbaga, hindi po natin to deserve, but yung blessing po ng Panginoon. Kumbaga, dito po ay nakikita po natin yung grace and mercy ng Panginoon. Third po, ang God's blessing are poured out on the just as well as the unjust. Kumbaga, ang blessing ng Panginoon ay masasabi po natin ay para po sa lahat ng tao. Maging just or unjust. Sabi nga po sa Matthew 5:45, no, letter B tells us that He caused His sun to rise on the evil and the good and sends rain on the righteous and the unrighteous. Diba? For example na lang po nito, no, merong dalawang farmers. Yung isa po Christians, yung iba po hindi, non-Christians, no? Kumbaga po, yung dalawa po na ito, halimbawa, magkatabi yung kanilang sakahan. Hindi po sinasabi ng Lord, paulanin ko ang ulan dito sa isang Christian na farmers. At yung iyan, hindi. Diba? Sabi nga po, dito sa dalawang Christian at sa dalawang farmers na ito, pinapapatak ni Lord yung ulan. Either Christian ka man or none. So, yun po yung example ng blessings na sabi nga po, the same sky, the same storm yung pinanggagalingan nung ikabubuhay po nila. Sabi nga po, ito po yung tinatawag na God common grace. Ito po yung common graces of God that fall upon to all the people. Kumbaga po, pinapapatak niya ang ulan sa lahat ng tao. Hindi niya pinipili kung mabuti ka man o masama. Yun po yung sinasabing common grace ng Panginoon.
Ang pagkakaiba lang po nito, yung recipient's response. Kumbaga, yung blessing na ito para sa lahat, ang pagkakaiba lang kung paano magre-response yung recipient ng blessings na ito. Kumbaga po, kaya nga po yung response, yun ang napakahalaga eh. So, sabi nga po, yung God's blessing ay merong purpose. Sabi nga po, as we learn dito po sa ating pong binasa, dito po sa chapter 24, chapter 25, no? Sabi nga po dito, God blesses us in order to draw attention of His grace and mercy. So, kaya pala tayo pinagpapala ng Panginoon para makadraw ng attention. Amen? Madraw yung attention doon po sa kanyang grace at yung kanyang mercy. Amen? Sabi nga po, He blesses the just so that His saving power is sent around the world. Kaya nga mga kapatid, may purpose yung blessing, kaya ka pinagpapala ng Panginoon. Meron po yung purpose. Para po yung saving power ng Panginoon ay maipahayag po sa buong mundo. At doon naman po sa mga unjust, He blesses the unjust so that they might respond positively doon po sa ino-offer ng Diyos, which is the salvation. So, napakarami pong purpose ang ating Panginoon. Amen? Sabi po, kung ating pong tatalakayin itong story na ito, yung parable of the three servant, no? Makikita po natin dito kung ano po yung right and wrong response nitong tatlo sa blessing na ibinigay ng ating Panginoon. Sabi po, as we turn to this story, kumbaga, kailangan po natin makita na itong scenario na po na ito kasi po, ito po yung time na malapit na pong i-crucify ang ating Panginoon. Kumbaga, yung impending death niya, na piniprepare na po niya yung kanyang mga disipulo. Kaya nagkaroon po siya ng mga pagkukwento regarding dito sa mga parable. No? Kung mababasa po natin ang chapter 25, no? Napakarami pong kinuwento ng ating Panginoon, yung parable of the 10 bridesmaids, yung parable of the 3 servant, di ba? At yun nga pong final judgment. So, dito piniprepare na ng ating Panginoon yung kaniyang mga disipulo na for His absence at yung kanyang pagpabalik. Na po? Kumbaga dito po, yung method of communication po niya is through storytelling. So, nagkaroon po na storytelling during this time through the use of this parable. So, ito nga po yung isa sa ating pag-aaralan itong parable of the 3 servants. Now, ano po yung foundational statement po natin makikita dito? Na yung basis of the story ay makikita po natin dito sa Matthew 24 verse 42. Nang sabi po dito, therefore, be on alert, for you do not know which the day your Lord is coming. Makikita din po natin yan sa verse 13, no? Ng chapter 25. No? Kung atin po mabasahin po dito, no? So, you too must keep watch. Sa NLT version po ito, no? So, you too must keep watch, for you do not know the day or hour of my return. Amen. Sino po dito naniniwala na babalik ang Panginoon? Lahat tayo eh. Yan po yung ating inaasahan. Amen po ba? Sabi nga po, dito, piniprepare na ng Lord. Sabi nga, therefore be on alert. Kailangan daw po maging alerto tayo. Na hindi po natin alam kung kailan. Diba? Hindi po siya nagbigay na specific kung kailan. Pero ito po makikita po natin, it is an urgent warning ni Yesu Kristo sa kanyang mga disipulo. Dinidare niya to live hoping to somehow na merong isang Jesus na babalik sa takdang panahon. Amen? Kumaga, dito makikita niya na tinutulungan yung kanyang mga disipulo
na maintindihan yung implikasyon ng warning na ito. He tells the story that falls neatly. Dito po makikita po natin na meron pong 4 na parte itong istorya nito. Number 1 po, yung master's provisions and departure. Yung provision ng master at yung kanyang departure. No? Dito po mababasa po natin yan dito. Sabi nga po dito, the story begins, sabi nga, for it is like a man about to go on a journey who called his own slave and entrusted his possession, no, to them. And to one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, but each according to his own ability. And he went on his journey. Mababasa po natin yan sa verse 14 and 15. Sabi po dito, aside from the masters who is leaving and the slaves who are staying, the only significant things in this verse is the master's possession. Kumbaga po, ano po yung nakikita po natin dito, yung significant nito, yung possession na ibinilin ng master doon po sa mga slaves, no? Kumbaga, these are called talents. Minsan, usually, iniisip natin na ito yung natural abilities. Pero dito po in Jesus' day, the talent was a standard of weight to measure the value of a coin. Kumbaga, the man was distributing his riches. Kumbaga, hindi po ito yung natural abilities na inano. Pero dito sa panahon ni Jesus na ito, binibili niya dinidistribute niya yung kanyang kayamanan among his slave for safekeeping. Amen. Number 1 po, yun pong master's provision. Ano po yung provision niya? Iniwan niya para pangalagaan yung kanyang kayamanan, yung kanyang possession. Second po, the slave's response and report. Makikita po natin dito sa verse 16 to 18. No? Sabi nga po dito, while the man is gone, his slave decide individually how best to handle their responsibilities. Dito makikita natin, no, nung wala yung kanilang mga master, sila nag-decide sila individually. Nagkaroon po sila ng personal option. No? Nag-decide po sila kung paano po nila i-handle yung responsibilities na yun. In verse 16 to 18, makikita po natin dito. Sabi nga po, immediately, the one who had received the 5 talents went and traded with them and gained 5 more talents. In the same manner, the one who had received 2 talents gained 2 more. But he who received the 1 talents went away and dug in the ground and tinago niya yung master's money. Kumbaga, yung dalawa na ininvest nila, nag-double yung kanyang money. Except for the last slave. He just buried it in a safe place. Kumbaga, ito yung sinasabing laging play safe. No? But in verse 19, the day of reckoning, ibig sabihin, andyan dumating na yung kanilang master. And the master wants a report of each man's stewardship. Mga kapatid, darating po ang panahon, lahat po tayo i-accounting ng Panginoon. O paano po tayo naging steward sa kanyang possession na blessing na ibigay niya sa atin. Sabi nga po, what is our response to God's blessing? Kumbaga po, nakita na po natin dito sa verse 19, 20, 22 hanggang pong 25. Sabi nga po, in-account na po ng Panginoon yung 3 slave. At ito po yung kanyang reaction and evaluation. Sabi nga po, after na marinig niya po yung report, the master makes a comment to each slave. To the first 2 men, he says, ito po napakaganda, yung dalawa pong
yung dalawa pong slave, napakaganda po ng sinabi ng Panginoon. Ano? Sabi niya, well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. Dito po makikita po natin na pareho po yung sinabi ng Diyos dun sa dalawa. Di ba? Although yung isa, malaki yung binigay niya, pero pareho po yung comment ng Panginoon. Dito makikita po natin, siyempre, pwede natin isipin, yung 5 talents, malaki yun eh. So, mas malaki yung ibibigay ng master. No. The same response yung natanggap ng dalawa. Dito po, yung issue po, is not how much each of them had been given. Kumbaga, hindi issue dito kung ilan yung ibinigay. Yung issue po dito, kung ano po yung ginawa nila, kung ano yung meron sila. Diba last time yung topic natin? What is it in your hand? Di po ba? Bakit ito na po yung mga tinatopic po natin? Malapit na po talaga po tayong dumating ang ating Diyos. Sabi nga po dito, hindi po issue dito kung marami kang abilities, kung marami kang talent. Di po ba? Ang issue po dito, kung paano mo ginamit yung talent na ibinigay at posesyon ng Panginoon na ipinagkatiwala niya po sa ating lahat. Sabi nga po dito, yung issue daw po dito was that they had done with what they had. Di po ba? Sabi nga po, the slave had known what his boss expected. Dito makikita natin yung pangatlong slave. Alam niya kung ano yung magiging response. Kilala niya yung boss niya Di ba? Ina-expect niya, kaya sabi nga po, wala siyang excuse Kaya lang, he simply ignored what he knew to be true. Kadalasan tayo mga Kristyano, ganyan. We simply ignored. Alam naman natin yung katotohanan, pero gina-justify pa natin. Kumbaga po, we just simply ignored what we know to be true. No? Sabi nga po, alam na natin, minsan alam ko naman, diba, na isa sasabihin natin, minsan, ini-ignore lang natin na babalik ang Panginoon, kaya minsan, ginajustify po natin yung ating mga ginagawa. Minsan, yung procrastination ba, yung bahala na, saka na, matagal pa naman dumating ang Panginoon. Alam po dito nagkaroon po ng pagre-review. Alam po niyo dito sa Biblia, napakarami pong parable na ibinibigay o tinuro ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga po, in every parable po, there's a primary lesson to be learned. Kaya po dapat natututo po tayo na sabi nga po in this one, dito po sa ating pong pinag-aaralan, Jesus want his disciple to know that in his absence, they would be entrusted with responsibilities for which they would one day give an account. So, yun din po yung ating pong kung noon po ito tinuro ng Panginoong Hesus sa disciple, dito rin po may itinuturo po sa atin ng Panginoon. That one day, sabi nga po, we will give an account. Meron pong accounting ang Panginoon. Sabi nga po, ditong message na ito, hindi lang naman po para sa mga naunang disciple. Itong message po na ito ay para po sa ating lahat. Para po sa ating lahat. That God's blessing call for a response. Sabi nga po, yung lahat ng blessings are called for a response. Ang gusto ng Panginoon may response. Sabi, totoo nga po, His blessing comes in different size and shape. But they never come without an expectation or return. Di po ba? Sabi nga po,
Those who respond correctly to God's blessing enjoy the benefit of His approval. Napakasarap po, di ba? Na kapag dumating ang ating Panginoong Hesus, dahil nagawa mo yung mga bagay na pinapagawa sa iyo ng Panginoon, one day, you will receive an approval coming from the Lord. Amen. Pero itong nakakalungkot. But those who deny their responsibilities reap negative consequences. Dito mababasa po natin sa verse 30. Di po ba? Ano sabi sa verse 30? And cast out the worthless. Nakakalungkot. Anong sabi mo? Cast out the worthless slave into the outer darkness. In that place there shall be weeping and gnashing of teeth. Dito po makikita, ditong phrases na ito, sinasabing outer darkness and weeping and gnashing of teeth, ito po ay referring to the eternal condemnation. Sabi nga po, the third slave illustrate the terrible consequences that fall upon a person who reject God's grace. Ito ang malinaw na katotohanan. Ito pong eternal condemnation para po ito sa third slave na ini-illustrate po kung ano po yung terrible consequences na mangyayari kapag ang isang tao ay nireject niya yung God's grace which have been offered through Jesus Christ. Ano po yun? Offer of salvation. Kapag ang isang tao nireject niya yung God's grace, totoo po yun. Ang Biblia po ang nagsasabi, hindi po ako nananakot. Kapag ikaw kapatid, nireject mo yung God's grace, sabi nga po, ikaw po ay ika-cast out at ikaw po ay ituturing na worthless at dadalhin ka dun sa outer darkness. Totoo po yun. Dito po yung praises na itong outer darkness para po ito sa eternal condemnation. Amen. Sabi nga po, how does all this relate to us? Personally po, sa atin po personal, how does all this relate to me? Tanungin mo yung sarili po. Dito po, yung story po na ito, talagang sinabi ng Panginoon. At makikita po natin dito na yung sovereign blessing na ito na sinasabi dito sa Biblia, itong blessing na ito, are a serious business. Hindi po natin dapat i-take advantage lang. Napakaseryosong bagay po nito. Sabi nga po, this relates directly to each of us. Nirelate po ito sa ating mga sarili. Sabi nga po, dito po makikita po natin that there are no special categories of slaves. Wala pong special categories ang slaves po dito. Sabi po dito, all three men in this story are referred to equally. Equal po sila mga slaves. Wala pong sinasabing super slaves, wala pong vocational slave, o walang clergy slaves. Sabi nga po, we are all just ordinary people. Lahat po tayo, Christian or non-Christian, we are just ordinary people. Same rank, same title. The only real difference is on how we respond to our Master's blessing. Kung paano po tayo magre-response dito sa blessing na inalok ng Panginoon. Dito rin po makikita po natin sa istorya nito na no slave is taken advantage of. Tatlo po sila pare-parehong binigyan. Each according to his ability. To own ability po nila. Sabi nga po, God gives to each according to his own abilities. Mababasa po natin sa verse 15. Sabi nga po, ito po ang maganda po sa Panginoon. No? Sabi nga po, we are not all given the same abilities, but we're each given responsibilities in line with our skills. Kumbaga po, ibibigyan po tayo ng responsibilities ng Panginoon in line with our skills. Sabi nga po, some of us can preach,
Some can sing, others can evangelize, or give large sum of money. Others may have vision, be able to motivate others. Minsan may mga magaling mag-motivate ng iba. Some, sabi nga po, merong mga visions. Lahat po tayo binibigyan po ng mga, ito pong abilities po, ay binibigay po sa ating lahat. Hindi nga lang to siya pantay-pantay, but ito po ay according to our skills. Kaya nga po, sabi nga po, lahat, hindi tayo bibigyan ng Panginoon nang hindi natin kaya. Kilala tayo ng Panginoon. Alam niya. Kilala kanya kapatid. Sabi nga po, but God gives each of us the abilities He wants us to have. Sabi nga po, He always, remind mo, sabi mo sa katabi mo, God always give us exactly what we can handle. Hindi tayo bibigyan ng Diyos na hindi natin kayang i-handle. Amen po ba mga kapatid? Never too much or too little. Hindi po sobra, hindi naman po kulang. Para po, sabi nga po, hindi natin dapat i-compare. Not to compare ourselves to other, but rather to measure our activities by our own abilities. Let us measure our activities by our own abilities. Sabi nga po, whenever the master's entrusts, he will also expect and inspect. Kumbaga, ang master ay nag-i-entrust, but nag-i-expect po siya at nag-i-inspect. Diba? Sabi nga po, ang Diyos, binibigyan po tayo ng blessing na para po sa atin. Sabi nga, God means for us to enjoy the taste of His blessing. But, hindi po ito para gamitin in selfishly. Di po ba? Sabi nga po, hindi po yun dapat ang maging intention. God gave to us graciously. And when He does, He hold us accountable. Kumbaga, yung accountability nandoon. Sabi nga po sa 1 Corinthians 4:2, it is required of stewards that one be found trustworthy. Sabi nga po, required daw sa isang steward na matagpuan po siyang mapagkakatiwalaan. Sabi nga po, kung tayo tatanungin ng Panginoon, kung tayo tatanungin natin, what are your gifts from the Lord? Ito pa ay buhay, children, finances, salvation. Ang tanong, are you using this gift selfishly or selflessly? Or faithfully? Alam niyo mga kapatid, sabi nga po, all of our decisions begin as an option. Tama po, di ba? Yung ating pang mga decision sa buhay, umpisa po yan, may option. Sabi nga po, always remember this, but each choice bear its own inevitable consequences. Kaya nga po, kapag tayo magdidesisyon, kailangan po lagi nating isasangguni. Kasi po, meron po talaga po mga consequence diyan po sa anumang desisyon na gagawin po natin. On the last day, hindi po lahat masasabihan na well done, my good and faithful servant, mga kapatid. Sabi nga po, tayo po ay binili ng ating Panginoon na mahal po. Sabi nga po, God says we have been bought with a price. Tayo po ay binili ng napakalaking halaga. Ito po yung blood of Christ. Purchase our salvation.
Sabi nga po, we are no longer owners, but debtors. Kaya nga po, every blessing from God, even our daily lives, is no longer ours. Hindi po sa atin na pati ang buhay po natin. Sabi nga po ng 2 Corinthians 5:15, and He died for all, that they who live should no longer live for themselves, but for Him who died and rose again on their behalf. Mga kapatid, saan po ba tayo dito sa tatlong servant? Doon po ba sa una at pangalawa? Or sa pangatlo, na yung mga blessing, yung mga talent ay binigay sa'yo, ay nakatago at hindi po nagagamit? Ang tanong po, meron po bang particular possession, yung attitude, yung abilities? Sabi nga po, that you are hoping to keep hidden from the master because of selfishness. Meron po bang mga nakatagong yan dahil po sa pagiging makasarili? Sabi nga po, is it possible that you are keeping certain things buried? Posible ba na meron ka mga tinatago sa buhay mo na nakabaon? Katulad po ng unfaithful steward na hindi po mahawakan ng master's control. Mga kapatid, kung nakikita mo po yung sarili mo na answering yes to this question, sabi nga po, spend some time confessing those. Kumbaga, i-confess po natin yung mga hidden, yung ating pong tinatagong abilities, hindi po natin mailabas dahil selfish tayo, hindi natin maibigay sa Panginoon. And ask for His forgiveness, mga kapatid. Dito po, sabi nga po, lahat tayo binigyan po ng abilities, according to our capability. Alam ng Diyos kung ano po yung kaya mong gawin. Sabi nga po, sa pagkakataong ito, what is your response to God's blessing? Ano po yan? Ano man yan? Yung blessing of salvation. Ano po yung response mo, mga kapatid? Kayong mga nakikinig sa kanila mga tahanan. Kung hindi pa natin natatanggap yung grace at mercy ng Panginoon, ito po ay blessing na galing sa Diyos, mga kapatid. It is a gift from God. Ito po ay libre. Hindi po natin kayang bayaran ng kahit magkano. Ini-entrust sa atin ng Panginoon yung blessing na ito. Nasa sa atin na kung paano tayo magre-response. Tayo namang mga nakatanggap na kay Jesus. Ano po yung response natin po sa God's blessing? Ito po ba itatago lang natin or gagamitin natin for the glory of God? Amen. Kung minsan po, one of our biggest fear na nasa at buhay po natin, na yung pong yung ibigay po natin yung buong sarili natin sa Diyos. Kasi nga po, iniisip natin, hindi na, kaya nating i-handle. Kumbaga, alam po ninyo, lahat ng meron tayong blessing ngayon, hayaan natin na ipakontrol po natin sa Panginoon. Di po ba? Dito nakita po natin yung right and wrong response dun sa blessing na ibinigay ng Master. Di po ba? Napakarami pong blessing na binibigay sa atin. Paano po natin ito, yung ating pong response dun po sa blessing? Ang tanong, what is your response to God's blessing? Amen? Sige po. Tayo pong lahat po, sa pagkakataong po nito, mga kapatid, isipin po natin kung saan po tayo nabibilang. Doon po ba sa slaves na
ginamit nila yung pera para tumubo at para pag in-account sila ng Panginoon, tumubo ng doble. Or yung isang wicked servant na itinago lang niya, ibinaon niya, at ibinigay niya, ibinalit niya sa Panginoon ng walang kin. Alam po ninyo, whenever the master entrusts, he will also expect and inspect. Nakikita tayo ng Panginoon. Kumaga po, lahat naman ng ating po mga decision making, option yan sa umpisa. Pero alam natin na ito po ay mayroong kalakip na consequence. Sabi nga po, yung common grace ng Panginoon, yung common blessing ng Diyos ay para po sa lahat. Ang only difference po is the recipient's response. Mga kapatid, ikaw po, naunawaan po natin kung naunawaan po natin ang salita ng Panginoon po ngayon. Ano po ba yung magiging response niyo po? Sabi po kanina sa ating pong binasa na ang lahat po ng hindi po nag-response sa panawagan ng Panginoon, sabi nga, totoo po ito. Pagbalik ng ating Panginoong Hesus, paghihiwalayin po niya yung good and faithful servant at sa mga wicked servant. Saan po niyo gusto? Amen? Sabi nga po, itong third slave falls upon a person who reject God's grace. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, ang Diyos patuloy na nananawagan. Do not reject God's grace na ino-offer through our Lord Jesus Christ. Ngayon po, sa pagkakataong ito, patuloy at patuloy na nananawagan ng Panginoon yung ating masters na para po sa kanyang pagbabalik, we will be held accountable kung paano po tayo namuhay dito. Yung reward naroon po sa good and faithful servant. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba. Sa pagkakataong ito, salamat sa iyong salita na amin pong napakinggan. Na kami po bilang servant mo, ay we have to use our gifts, our talents, our blessings for the glory of your name. Naman alam namin, Panginoon, na yung may purpose kung bakit mo kami pinagpala, may purpose kung bakit mo kami tinawag, may purpose kung bakit po kami naligtas. Hindi po ito upang ibaon lang, kundi ihayag po namin yung kadakilaan mo, ihayag po namin ang kapangyarihan mo. Hanggang sa muli mong pagbabalik, matagpuan mo po kaming mapagkakatiwalaan. Thank you, Lord, for your word, O God, in this evening. Thank you, Lord, for your offering grace, Lord. Sa pagkakataong ito, patuloy ka namin papupurihan, pasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, kung ikaw po ay naiisip mo na hindi ka po nakatupad doon sa sinasabi ng master, which is Jesus Christ, hayaan mo na mamayang gabi, bago ka matulog, pagsisihan po natin. Sabi nga po, the only difference daw po, yung ano po yung i-response natin. Maraming salamat po. At tunay nga po na purihin po natin ng Panginoon. Araw-araw po tayo po ay makinig ng salita ng ating Diyos. At shoutout po, belated po, happy birthday kay Pastor Precious. Sa lahat po na magbe-birthday itong September. Happy birthday po sa inyong lahat. At ito po si Pastor Remy Payas.
from JBC Cavite. God bless us all.